Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 12 minuto sa bago mag-alas 5 ng hapon. Magandang hapon, lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Sa inyo ang Bombo News and Views sa afternoon na edisyon ngayong araw ng Martes, Oktubre 28, tang 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man. Mga kabombo, para sa ating Christmas countdown, meron na lamang tayong 58 days bago sumapit ang Pasko. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita sa ating top story, mga kabombo, mag-asawang Tulfo, pinakamayamang mababata sa 2024 SALN Network, umabot sa 1.05 bilyon na pesos. Sa balitang lokal, presyo ng mga kandila sa Pangasinan nananatiling stable bago ang undas. Sa balitang pambansa, Independent Commission for Infrastructure, itinangging inimbitahan na si Senator Bongo sa investigasyon. Sa balitang ibang dagat, ASEAN at China nilagdaan ang pinalawak na free trade agreement. Sa balitang espesyal, David Russian nagtala ng bagong Guinness World Record sa pinakamaraming tama ng water balloon sa loob ng 3 minuto. Sa balitang palakasan, Alex Ayala umangat ang WTA ranking sa 51. At sa ating Bombo News Analysis, sa pagbasura ng International Criminal Court sa petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw na ang katarungan ay hindi maaring tuluyang ilibing. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita at sa ating top story, mga kabombo, nanguna sina Senator Raffy Tulfo at ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo sa listahan ng mga mababatas na may pinakamataas na network para sa taong 2024 batay sa kanilang isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Network or SALN. Ayon sa record, umabot sa 1.05 billion pesos ang pinagsamang yaman ng mag-asawa na binubuo ng 376.8 million pesos sa mga real property at 676.1 million na pesos sa personal assets. Kabilang sa kanilang mga pag-aari ang isang commercial lot, ilang lupang pansakahan na binili mula 2021 hanggang 2023 at mga tirahan na nakuha noong 2020. Bukod dito, may ilan ding silang mamahaling sakyan kabilang ang bulletproof Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser Dubai Edition, Lexus LX45 at Mercedes-Benz AMG. Bukod pa sa mga Toyota Hilux, Fortuner at Innova units. Nabanggit din sa SALN na may mga negosyo ang mag-asawa sa ilalim ng RW Production Incorporated, Raffy Tulfo in Action Foundation Incorporated at Idol Network Philippine Incorporated kung saan sila ay kapwa-stakeholder at direktor. Sa ngayon, si Senador Tulfo ang pinakamayamang kasalukuyang senador batay sa mga inilabas na deklarasyon ng SALN ngayong taon. Samantala, mga kabomba, sa ating balitang lokal, nananatiling stable ang presyo ng mga kandila sa mga tindahan sa lalawigan kahit may bagyang pagtaas na 3.93% sa ilang house brands. Ayon kay DTI Pangasinan Provincial Director Natalia Dalaten, nasa low pa rin ito ng Suggested Retail Price or SRP o tinakdang presyo ng pamahalaan. Sinabi ni Dalaten na sapat na supply ng kandila sa mga retail outlets kaya hindi kailangan mag-alala ang mga mamimili. Pinayuhan din niya ang publiko na bumili ng kandila sa mga tindahan or grocery bago pa man bumisita sa sementeryo dahil mas mataas ang presyo ng mga panindang kandila sa labas ng sementeryo dahil sa dagdag na puhunan at demanda. Dagdag pa niya na hindi saklaw ng regular na monitoring ng DTI ang mga nagbebenta sa sementeryo dahil karamihan sa kanila ay pansamantala lamang at walang resibo. Gayunman, maaring magsumite ng reklamo ang mga mamimili kung mapatunayang lumalabag sa SRP ang mga establishmento o negosyante. Sa mga lumabag sa SRP, pinapaliwanag nito ang
naglalabas ng ang ahensya ng show cause order upang papaliwanagin ang mga ito kung bakit mas mataas ang kailang presyo, malaga ang resibo o affidavit bilang ebidensya. Bilang paalala, hinimok ang publiko na maging praktikala at mapanuri sa pagbili ng kandila at bulaklak ngayong undasa at kung maaari ay gumamit ng mga kandilang mayroon na sa bahay upang maiwasan na or maiwas sa labis na gastusin. Sa iba pang mga balitang lokal, pumangalawa ang tubong Tarlac na si Richard Macapulay sa Chemical Technician's Licensure Examination sa kabila ng pagsabay sa kanyang trabaho at pagre-review. Sa naging panayam ng Bomba Radyo Dagupan kay Richard Macapulay, rank 2 sa Chemical Technician's Licensure Examination, isa sa mga naging susi ng kanyang tagumpay ay ang masusing pagsunod sa mga syllabus ng pagsusulit bilang bahagi ng kanyang paghahanda. Bilang isang instructor, sinamantala niya ang kanyang libreng oras sa patuloy na pagbabasa ng kanyang mga notes upang mapanatili ang kaalaman at paghahanda sa exam. Aniya mahalaga ang pagmamaximize ng oras, lalo na para sa mga nagtatrabaho habang nagre-review. Inamin din ni Macapulay na hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Isa sa mga hamon na kanyang hinarap ay ang pagkabigo at pagsubok sa ilang pagsusulit. Gayunpaman, ang kanyang consistency at determinasyon na nagsilbing sandigan upang siya ay magpatuloy. Pag-amin din niya, nagkaroon ito ng pagdududa sa sarili. Ngunit ang ginawa niya ay nag-focus na lamang sa kanyang nais na makamit at ito ay ang lisensya. Ipinabot naman niya ang kanyang pasalamat sa kanyang chemistry teacher na siyang nagtulak sa kanya para i-pursue ang propesyon. Bukod dito ay binahagi rin ni Macapulay ang kanyang pamilyang nagsilbing malaking inspirasyon sa kanya. Aniya, sinorpresa na lamang niya ang mga ito sa balitang nakapasa siya sa board exam dahil hindi niya ipinaalam na kukuha siya ng pagsusulit. Mensahe naman ito sa mga susunod na kukuha ng licensure exam na alamin ang coverage ng pagsusulit, tukuyin ang kainan at kalakasan at gamitin ng mahusay ang oras sa epektibong pag-review. Ang plano ko po ay magturo pa rin. Malaki po yung papel ng mga chemical technicians sa pagsisigurado na halimbawa, yung kinakain natin, ba yung nutrients niyan, gaano karami yung asin, gaano karami yung nutrients na available doon. So, sa ating balitang lokal, lubos na pinuri ng Liga ng mga Munisipalidad ng Pilipinas or LMP Pangasinan Chapter ang naging pamumuno ni Pulis Colonel Arbela Merculio sa kanyang unang 100 araw bilang OIC Provincial Director ng Pangasinan na Police Provincial Office sa kahapon. Matatandaan na kahapon ay dumalo ang LMP Pangasinan sa pamumuno ni Manawag Mayor Jeremy Rosario bilang kinatawan ng mga alkalde sa lalawigan na isa sa mga stakeholders ng Pangasinan na PPO. Sa isang pahayag, binigyang din nito ang mga positibong pagbabago at inisyatibo na sa katuparan sa ilalim ng pamahala ni Colonel Merculio. Suportado anya ang kanyang pagpapakita ng dedikasyon bilang lidera kung kaya't nais nilang maging regular na ito na maging provincial director. Nakitaan ito ng maayos na pamumuno lalo na sa mga hakbangin ng peace and security sa bawat lokal na pamahalaan. Kasabay ng pagpuri, ipinaabot din ng LMP Pangasinan ang kanilang apila para sa karagdagang tauhan ng kapulisan sa bayan ng Manawag bilang kilalang faith tourism destination sa buong Region 1 at blessing capital ng bansa. Nais nilang itaas ito sa kategory A para mapalakas ang seguridad lalo na sa simbahan na dinarayo ng mga turista at deboto. Ayon kay Mayor Rosario, mahalaga na magkaroon ng dagdag na bilang ng kapulisan lalo na ang mga tourist pulisa, mga kabombo upang masiguro ang kaligtasan ng mga bibisita at mga mamamayan. Batay sa tala ng Department of Tourism, umaabot sa 60,000 na tourists bawat linggo at nasa 8 million kada taon ang bumibisita sa naturang bayan. Umaasa ang alkalde na may sakatuparan ito sa susunod na panahon upang patuloy na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan. During the Golden Jubilee, nakita ko po yung dami ng tao nung panahon na yan, 1975. Lalo na po ngayon, kaya nga all road leads to Manawag April 22. In fact, mga hotels at mga ibang billeted houses ay fully booked na nga po in preparation for that big event. So, you are all invited, take part of that
kumbaga, chance of a lifetime experience of witnessing the coronation of Our Lady of Manaoag. O panguling balitang lokal, posibleng bilang state witness at maaari na silang isama sa mga akusadong bahagi ng conspiracy indictment. At paliwanag din ni Yusinko, kung mapatunayan sa mga susunod na pagdinig na may mga salang mag-asawa, kinakailangan nilang isauli ang umano'y nakuhang yaman. Dagdag pa niya, tila nagiging cooperative ang mag-asawa, ngunit mahirap silang bigyan ng immunity dahil batay sa kanilang naging pahayag sa Blue Ribbon Committee, hindi sila maituturing na least guilty. Binigyang din ni Yusinko na kailangan na maging maingat ang mga prosecutor sa case build-up upang maiwasan na madismiss ang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya o kainan ng pag-prosecute. Ayon pa sa kanya, ang layunin ay maging pulido ang kaso upang makamit ang hustisya at makonvict ang tunay na may kasalanan. Iminungkahi rin ni Yusinko na upang hindi mawala ng tiwala ang publiko, dapat buksan ng Office of the Ombudsman ang investigasyon at ipakita sa mamamayan ang proseso ng kaso. Dito na niya ipinaliwanag na ayon sa saligang batas, ang ombudsman at ang kanyang mga deputy ay protektor ng publiko laban sa korupsyon. Ngunit kung palaging nagtatago ang tanggapan, nagmumukha itong tagapagtanggol ng mga opisyal sa halip ng mamamayan. Giit pa ni Yusinko, panahon na upang ipakita ng ombudsman ang ganap na pagiging bukas at tapat sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Right now, maganda yung merong silang press con lagi na pinapaliwanag nila kung ano yung nangyayari, ganyan. That's a good step, no? Pero para sa akin, kung talagang gusto nilang hindi mawalan ng tiwala ang publiko sa kanila, buksan. Samantala mga kabombo, sa ating balitang pambansa, nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na walang katotohanan na ang kumakalat na impormasyon na nagsasabing inimbitahan nila si Senator Bongo bilang resource person sa kanilang sinasagawang investigasyon. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Husaka na hindi totoo ang mga ulat na nagsasabing ipinatawag na ang senadora. Git ni Husaka, wala pa silang nilalabas na anumang opisyal na imbitasyon o komunikasyon na tumutukoy kay Go bilang bahagi ng kailang mga panayama o pagdiniga. Ang paglilinaw ay tugon sa tweet ni dating Senador Antonio Sally Trillanes IV kaninang umaga, kung saan sinabi niya nakatanggap umano siya ng impormasyon na inimbitahan na ng ICI si Go para magpaliwanag kaugnay sa kanilang investigasyon. Matapos kumalat ang naturang tweet, umani ito ng iba't ibang reaksyon sa social media dahilan na upang magsagawa ng paglilinaw ang komisyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Dagdag pa ni Husaka, nanatiling independent at maingat ang ICI sa paghawak ng mga impormasyon na may kinalaman sa kanilang mga sinasagawang investigasyon. Sa iba pang balitang pambansa, tinapos na ng Senate Committee on Finance ang pagdinig sa budget ng Department of Public Works and Highways or DPWH at isusumite na ito para sa pagtalakay sa plenary sa muling pagbubukas ng session sa November 10. Bago matapos ang budget hearing ng ahensya, tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na isusumite nila sa Biyernes ang listahan ng unimplementable o hindi na maipapatupad na mga proyekto at na-terminate na infrastructure projects at ang potential savings na 2026. Kasama rin sa isusumite ng ahensya sa Senado ang revised construction materials price data matapos na irekomenda ang pagtapyas sa presyo ng construction materials ng DPWH at ang updated na mga listahan ng proyekto sa mga distrito sa ilalim ng National Expenditure Program or NEP. Dagdag na isusumite rin ang proyektong may updated station numbers at dagdag na validation at justification sa proyekto na uulit ang pagpupondo. Sinabi pa ni Dizon na ang kung hindi naman nila maibigay ang detalye ng hindi hinihinging
mga dagdag na validations sa duplicated project ay binibigyang kalayaan ng DPWH ang Senado na alisin ang mga proyekto sa ilalim ng 2026 National Budget. Sa isinumite nilang report sa mataas sa kapulungan tungkol sa red flag project, 798 sa 946 na mga reappearing projects sa 2025 at 2026 budget ang validated na, habang 4,085 naman sa 4,566 na proyekto ang na-update na ang mga station numbers. Samantala, sa ating huling balita nga pambansa, naka-heightened alert ang seguridad ng MRT3 mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 4 upang mapanatiling ligtas ang biyahe ng mga pasahero sa darating na undas. Magdideploy ang linya ng mga security at station personnel na nakantabay at tutugon sa anumang pangailangan ng mga pasahero. Tuloy-tuloy rin ang koordinasyon ng MRT3 sa Philippine National Police or PNP para sa mga assistance desk sa mga estasyon, habang may sapat na mga trena na i-deploy, kabilang dito ang mga 4-car at 3-car trains para masiguro ang komportableng biyahe ng mga pasahero. Ang inisyatibo ay sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na masigurong ligtas, maayos at komportable ang biyahe ng mga pasaherong inasang magsisiuwian sa mga probinsya ngayong undas. Samantala mga kabomba, sa ating balita nga ibayong nga dagat, nilagdaan ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN at ng China nitong Martes ang isang pinakamahusay na bersyon ng kanilang Free Trade Agreement na layuning palakasin pa ang ugnayan, pangkalakalan at pamumuhunan sa riyon. Ayon sa Ministry of Commerce ng China, ang bagong kasunduan ay sumasaklaw hindi lamang sa kalakalang tradisyonal kundi pati na rin sa mga makabagong sektora gaya ng digital economy, green economy at iba pang lumalagong industriya. Ang ASEAN na binubuo ng 11 bansa sa Timog Silangang Asya ay kasalukuyang pinakamalaking trading partners ng China na nagtala ng 771 billion US dollar na halaga ng bilateral trade noong nakarang taon batay sa opisyal na statistics ng ASEAN. Tuturing ng mga ekonomista na mahalagang hakbang ito sa pagpapalalim ng kooperasyon ng pang-ekonomiya sa riyon, lalo na sa harap ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang merkado at teknolohiya. Panghuling balita, sa ibaing dagat patuloy na nararanasan sa Jamaica ang hagupit ng bagyong Melissa na may lakas ng higit kumulang 175 milya kada oras at itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng kanilang bansa. Ayon kay Alan Tulalian, Bombo International News Correspondent sa Trinidad and Tobago, nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Jamaica ilang oras bago tumama ang bagyo. Nagsagawa rin ng mandatory evacuation sa mga mabababang lugar at namahagi ng mga relief goods upang mapaghandaan ang inaasahang pinsala. Ayon sa ulat, mahigit 200 Pilipino ang naninirahan doon. Ayon sa kanilang tala, maaaring mas marami pa dahil hindi lahat ay aktibong miyembro ng samahang Filipino community. Sa kabila ng masusing paghahanda ng pamahalaan, ay itinuturing pa rin ito isang matinding natural na kalamidad na hindi madaling mapigilan. Napaulat na mayroon ng nasawi bago pa man tuluyang tumama ang bagyo, bagamat hindi pa tiyak ang kabuang bilang. Ilang lugar din ang nawalan ng supply ng kuryente at komunikasyon. Samantala, sa gitna ng kalamidad, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon dahil sa joint military exercise ng Estados Unidos at ng Trinidad and Tobago Defense Force. Nagdulot ito ng pangamba sa ilan dahil sa kalapitan ng bansa sa Venezuela. Ngunit may naniniwala din na ito ay hakbang para sa mas matibay nilang seguridad. Sa kabila ng hamon, ipinagpapatuloy pa rin ng mga Pilipino sa naturang bansa at iba pang bahagi ng Caribbean ang paggunita sa undas. Bagamat hindi ito opisyal na holiday, may ilan pa rin pamilya at mga simbahan na nag-aalay din ng dasal at kandila bilang pag-alala sa mga pumanaw. Sa kasalukuyan ay nananatiling ligtas sa mga Pilipino sa Jamaica at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas upang masubaybayan ang kalagayan habang humihina ang bagyo. Kakausap ko lang po kanina yung Filipino community leader na nasa Jamaica. Ngayon po, kasalukuyan pong binabayo ng Hurricane Melissa ang
Samantala mga kabombo sa ating balita nga espesyal, isa na namang kakaibang record ang nitala ni serial Guinness World Record breaker David Rush matapos niya nga makipagtulingan sa kapwa YouTuber upang makamit ang titulo para sa pinakamaraming tama ng water balloon sa isang tao sa loob ng 3 minuto. Ginawa ang pagtangka sa studio ni Joshua Horton kasama ni Carlson Sternacker na nagsilbing target ng mga inahagis na water balloons sa loob ng 3 minuto. Matagumpay na naipukol ni Russia ang 125 water balloons na lahat ay pumutok pagdampi sa katawan ni Sternacker. Nalampasan ang dating record na 114. Ayon kay Rush, ito na ang humigit kumulang ika-300 niya Guinness World Record title. Sinabi rin niya na mahirap tukuyin ang eksaktong bilang ng kanyang mga record dahil sa patuloy na pagkakabasag ng ilan at sa panahon ng paghihintay para sa opisyal na kumpirmasyon mula sa Guinness World Records. Sa balitang pangkalakalan, nagkaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Sa kanilang anunsyo, magdaragdag ng 2 piso na kada litro sa presyo ng diesel habang tataas naman ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Ang kerosene nagkaroon din ng 1 peso and 70 centavos kada litro na dagdag presyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang pagtaas sa presyo sa pandaigdigang merkado bunsod ng mas mataas sa demand sa refinery at malaking bawas sa inventaryo ng krudong langis ng Estados Unidos. Dagdag pa rito, tumaas din ang presyo ng mga krudo sa pandaigdigang pamilihan matapos na ipatupad ni US President Donald Trump ang bagong parusa laban sa langis mula sa Russia. Samantala mga kabombo, sa atin namang oil price watch ngayong araw na ito, ang kailang unleaded ay nakakalaga ngayon ng 69 pesos and 75 centavos per liter dyan mismo sa may Caltex, habang ang kailang premium ay 74 pesos and 70 centavos per liter at ang diesel ay 66 pesos and 05 centavos per liter. Sa may Petron, ang kailang unleaded ay nagkakalaga ng 57 pesos per liter. Premium 58 pesos and 40 centavos, sa diesel ay 56 pesos and 40 centavos per liter. Sa may Shell naman, unleaded nagkakalaga sa 60 pesos and 34 centavos per liter. Premium 66 pesos per liter. Diesel ay 60 pesos and 10 centavos per liter. Sa may Centruma, unleaded na mabibili sa halagang 53 pesos and 50 centavos. Premium 54 pesos and 30 centavos, diesel ay 53 pesos and 30 centavos, habang ang kerosina ay mabibili naman sa 80 pesos and 05 centavos per liter. Sa palitan naman ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar ay may katumbas na 59 pesos and 13 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar, habang sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ibang foreign currencies, ang isang Hong Kong dollar ay may palitan na 7 pesos and 56 centavos. Singapore dollar may katumbas naman na 45 pesos and 27 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ay may katumbas na 15 pesos and 65 centavos, habang ang euro ay may palitan na 68 pesos and 35 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ating balita nga palakasan, muling umangat ang ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Women's Tennis Association or WTA. Mula sa dating 53 ay nasa career best 51 na ito bago ang pagsimula niya sa singles match sa Hong Kong Open. Bagamat talo si Ayala sa doubles match ng nasabing torneo kasama si Chan Hongcheng sa round 1, ay naghahanda na ito para sa singles match ngayong araw, Martes, Oktubre 28. Makakarap nito si WTA rank 79 na si Kate Bouter ng Great Britain. Nagpasalamat si Ayala sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy sa Hong Kong. May ilang nanood niya na galing pa sa ibang bansa gaya ng Pilipinas at nagtungo sa Hong Kong para mapanood siya. Samantala mga kabombo, sa atin ang mga top 5 medal tally sa Batang Pinoy 2025 as of 1 p.m. ngayong araw na ito. Nangunguna ang Baguio City ngayon na may 46 medals
23 gold sa 10 silvers at 13 bronze medals. Pumapangalawa ang Quezon City na may 32 medals sa 10 golds, 8 silvers at 14 bronze medals. Kasunod ang Pasig City na may 37 medals na may 10 golds, 7 silvers at 17 bronze medals. Nasa ika-4 na pwesto ang Manila City na may 24 medals, 9 golds, 7 silvers at 8 bronze medals. At ika-5 pwesto naman ang Muntinlupa City na may 20 medals, 7 golds, 11 silvers at 2 bronze medals. Ika-5 pwesto din na ang Cebu City na may 15 medals, 7 golds, 6 silvers at 2 bronze medals. Habang ang Pangasinan ay nasa ika-9 na pwesto na may 7 medals, 4 golds, 2 silvers at 1 bronze medal. Sa balitang showbiz, binasag na ng aktor na si Raymart Santiago ang kanyang pananahimik matapos sa muling ukatin ni Inday Barreto, ang ina ng kanyang dating asawa na si Claudine Barreto, ang mga lumang issue sa pagitan nila. Ilang araw matapos lumabas ang panayam ni Ogie Diaz kay Inday noong October 19, kung saan ibinunyag ng Barreto matriarch ang umano'y pang-aabuso at pananakit ni Raymart kay Claudine. Naglabas ng sariling pahayag ang aktor sa pamamagitan ng Instagram stories no October 27. Ang sa ulat, matagal na pinag-isipan ni Raymart ang pagsasalita upang ipagtanggol ang sarili laban sa akusasyon na tinawag ng kanyang kampo na walang katotohanan. Iginiit ng aktor sa loob ng mahigit isang dekada, pinili niyang manahimik at sumunod sa tamang proseso. Ngunit naapektuhan na umano ang kanyang pamilya at mga anak sa patuloy na paglalabas ng issue. Pinuna rin ni Raymart ang pahayag ni Inday Barreto na dati raw ay humingi sa kanya ng paumanhin sa nakarang hindi pagkakaunawaan. Aniya, masakit na ngayon ay siya ang nagsasabi ng mga bagay na nakasisira sa kanyang pagkatao at sa kanyang pamilya. Mariing ay tinanggi naman ni Raymart ang paratang ng pananakit, panggigipit at iba pang uri ng abuso. Aniya, hindi man naging perpekto ang kanilang pagsasama ni Claudine, ay malinaw sa kanyang konsensya na hindi niya kailanman nagawang mga ibinibintang sa kanya. Sa uli, nanawagan din ng aktor sa publiko na huwag magbigay ng mga komento na maaaring makasakit sa kanilang anak. Ipinahayag din niya na mas pipiliin pa rin niya ang respeto at pananahimik habang hinahayaan ang panahon na maglabas ng katotohanan. Samantala, nananatili epektibo ang gag order na inilabas ng Family Court ng Mandaluyong City noong 2023 at nagbabawal sa magkabilang panig na magsalita sa publiko tungkol sa kanilang issue. Here now is the Bombo Weather Forecast. Samantala mga kabombo, ating alamin ang lagay ng panahon sa oras na ito natin ng ating weather reporter si Bombo Mayra Reside. Mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Mayra. Mga kabombo, narito ng ating ulat panahon sa oras na ito. Shearline ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Ang northeast monsoon naman ay nakakaapekto sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa lalabing bahagi naman ng Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa gitnang Visayas ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon ay nakakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng easterly. Sa lalawigan naman ng Pangasinan ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot yan ng easterlies. Samantala, narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Naga, nakakaranas ng parehong panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan niya ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa parte naman ng Visayas, ang lungsod ng Kalibo sa Aklan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Tacloban, nakakaranas ng maulap din na panahon sa temperaturang nararamdaman sa pagitan ng 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao,
Ang lungsod ng Cagayan de Oro ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Davao ay nakakaranas ng parehong panahon na sa temperaturang nararamdaman sa pagitan niya ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Mga kabomboy, na munang ating ulat panahon sa oras na ito. Paalala pa rin sa ating mga kabombo, palagi po tayong magdala ng panangga panlaban sa init at ulan at laging tatandaan na iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Ugaling maging updated upang ang kalamidad ay inyong pong mapaghandaan. Inyong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yan ang kalipunan ng ating pagbabalita at bago tayo magtapos sa ating munang balikan ng laging ulo ng ating mga balita sa ating top story, mag-asawang Tulfo, pinakamayamang mababata sa 2024 SALN network, umabot sa 1.05 billion na pesos. Sa balitang lokal presyo na mga kandila sa Pangasinan nananatiling stable bago ang undas. Sa balitang pambansa, Independent Commission for Infrastructure tinangging inimbitahan si Senator Bongo sa investigasyon. Sa balitang ibayong dagat, ASEAN at China nilagdaan ang pinalawak na free trade agreement. Sa balitang espesyal, David Rush nagtala ng bagong record, world record sa pinakamaraming tama ng water balloon sa loob ng 3 minuto. Sa balitang palakasan, Alex Ayala umangat ang WTA ranking sa 51. At sa ating Bombo News Analysis, sa pagbasura ng International Criminal Court sa petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, malinaw na ang katarungan ay hindi maaring tuluyang ilibing. Mga kabombo, maaring tutukan na makaganapan at update sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kabombo, sa ating Christmas countdown ay meron na lang tayong 58 days bago sumapit ang Pasko. Sumainyo ang Bombo News and Views afternoon na edition ngayong araw ng Martes, Oktubre 28, 2025 at kami ang inaging matagapag-balita. Bombo Mariana Esmeralda. At Bombo Frami Sabado, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Muling nag-ingay ang issue ng International Criminal Court or ICC matapos nitong ibasura ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na questionin ang jurisdiksyon ng korte. Sa desisyong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber, nanindigan ang internasyonal na hukuman na may otoridad itong ituloy ang investigasyon kaugnay ng mga crimes against humanity na umano'y naganap sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga ng dating administrasyon. Ito ay isang makasaysayang hakbang, hindi lamang para sa mga pamilya ng mga biktima, kundi para sa lahat ng Pilipino nga nananawagan ng hustisya. Sa kabila ng mga pagtatangka ng kampo ni Duterte na harangin ang proseso, malinaw na hindi mapipigilan ng anumang legal na palusot ang paghahanap ng katotohanan. Matagal nang isinisigaw ng mga mamamayan at mga human rights advocates na dapat managot ang mga responsable sa libo-libong buhay na nawala sa ilalim ng madugong war on drugs. Kung tunay na walang dapat itago ang mga sangkota, hindi nila kailangang matakot sa investigasyon. Maaring mabagal man ang proseso, ngunit sa dulo, ang hustisya ay mananatiling panig sa katotohanan at sa mga boses ng mga naaapi. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Inyo pong nakasama, Bombo Laimi Perez. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!